Sobrang sarap talaga sa pakiramdam kapag kapiling mo pa ang iyong ina. Sa tuwing nahihirapan tayo sa ating buhay, ay sila ang palaging nandyan upang damayan tayo sa ating mga problema. Ikaw, buhay pa ba ang iyong nanay? O isa na lamang siyang alaala? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Si Aling Cora na ata ang pinakamasipag na babae sa kanilang lugar. Kung ano-anong bagay kasi ang itinitinda nito para lamang matustusan ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Kung minsan nga ay sinasabihan na siya ng ibang mga tao na magpahinga dahil baka magkasakit siya nang dahil sa dami ng kanyang ginagawa. Ngunit hindi ito pinapakinggan ni Aling Cora dahil handa niyang gawin ang lahat ng bagay para sa kanyang dalawang anak. Aling Cora, saan mo kinukuha ang lakas mo para magtrabaho sa buong araw? Kung ano-ano na lamang ang binebenta mo, tapos tuwing gabi ay nagtitinda ka pa ng pagkain sa kalsada. Hindi ka ba nakakaramdam ng pagod? Nagtatakang tanong ni Aling Narisa. Sa totoo lang ay hindi ako nakakaramdam ng pagod at hindi ako pwedeng magpahinga. Ako lamang kasi ang bumubuhay sa aking mga anak at talagang gusto ko na mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Sagot ni Aling Cora. Pero baka ikaw naman ang magkasakit. Hindi ko na nga alam kung ano ba ang totoo mong trabaho. Kung minsan kasi ay isa kang labandera, tapos kung minsan ay isa kang tindera. Nakikita din kita na nagtitinda ng kung ano-anong bagay sa mga tao. Sabi ni Aling Narisa. Talagang natatawa na lamang si Aling Cora dahil totoo naman ang sinasabi sa kanya ng babae. Kung ano-ano kasi talaga ang pinapasok niyang trabaho para buhayin ang kanyang mga anak. Pagiging labandera, magsasaka, at kung minsan ay napili niya rin na maging isang basurera. Nang sa ganon ay patuloy niyang matustusan ang pangangailangan ng mga bata. Talagang mataas ang kanyang pangarap para sa kanyang mga anak. Okay lang sa kanya kahit hindi niya mabili ang kanyang sariling mga kagustuhan dahil ang mahalaga sa kanya ay ang mapagtapos ang mga ito sa kanilang pag-aaral. Kung ako sa iyo, Aling Cora, ay naghahanap na ako ng matinong lalaki na makakasama mo sa iyong buhay para may katulong ka naman sa pagkita ng pera. Yung hindi katulad ng dati mong asawa na kung ano-anong bisyong ginagawa kaya maagang binawian ng buhay. Sabi ni Aling Narisa. Talagang natatawa na lamang si Aling Cora nang dahil sa mga sinasabi ng kanyang kausap. Wala na talaga sa isip ko ang magkaroon ng bagong makakasama sa buhay. Kaya ko naman buhayin ang aking mga anak sa sarili kong mga kamay. Masaya na ako sa buhay na meron kami ng aking mga anak dahil natatakot na ako na baka muli akong iwan ng aking minamahal. Sagot ni Aling Cora. Mahabang panahon na kasi ang lumipas nang mamayapa ang kanyang asawa. Marami itong bisyo sa kanyang sarili at talagang nauubos ang kanilang pera ng dahil dito. Hindi nagtagal ay binawian ito ng buhay nang dahil sa isang malubhang karamdaman at wala naman silang sapat na pera para ipagamot ito sa ospital. Kaya ngayon ay mag-isa na lamang nitong itinataguyod ang kanyang dalawang anak. Kung minsan nga ay may nag-alok sa kanya ng trabaho sa ibang bansa. Talagang malaki ang kanyang kikitaing pera, ngunit naisip niya ay sino na lamang ang mag-aalaga sa kanyang mga anak kung sakaling tanggapin niya ang trabahong ito. Malaki nga ang kikitain kong pera. Pero sino na lamang ang mag-aalaga sa aking mga anak? Hindi ko naman kaya na iwan silang dalawa dahil hindi pa naman nila kayang alagaan ang kanilang mga sarili. Didiskarte na lamang ako sa aking sarili para hindi ko napapabayaan ang dalawang bata. Sabi ni Aling Cora. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Ayaw mo ba talagang kumita ng malaking halaga ng pera? Ang pagkakakilala ko pa naman sa iyo ay handa kang gawin ng lahat ng bagay para mabigyan mo ng magandang kinabukasan ng iyong mga anak. Pwede mo naman silang iwan sa iyong mga kapatid para sila ang mag-aalaga sa kanila. Di ba? Tama naman ang aking naisip at mabibili mo na ang lahat ng pangangailangan nila. Pwede kang kumita ng malaking halaga ng pera sa pamamagitan lamang ng pamimitas ng prutas. Sabi ng isang lalaki. Ngunit hindi talaga tinanggap ni Aling Cora ang alok nito sa kanya. Pinanindigan niya sa kanyang sarili na kaya niya namang kumita ng maayos na pera
sa pamamagitan ng pagdiskarte sa sariling bansa. Kahit ano pang trabaho ay kanyang papasukin, wag lang ang mapalayo sa kanyang mga anak. Lumipas ang mahabang panahon ay nasa kolehiyo na si Jomar at Melissa. Si Jomar ay palaging may nakukuhang parangal sa kanyang klase at si Melissa naman na palaging nagloloko sa kanyang pag-aaral. Melissa naman, ayusin mo naman ang pag-aaral mo. Mahirap kumita ng pera, kaya sana naman ay sundin mo ang aking sinasabi. Para din sa'yo to anak, pakiusap ni Aling Cora. Bigla namang sumingit si Jomar sa usapan ng dalawa. Naku nay, nung isang araw po ay nakita ko yan na nasa labas ng silid sa oras ng klase. Nasermonan kasi siya ng kanyang guro dahil may ginawa na naman po atang kalokohan. Wala po ata talaga siyang balak na pagbutihin ang kanyang pag-aaral. Sumbong ni Jomar sa kanilang ina. Melissa, ano na namang ginawa mo? At bakit ka naman napalabas ng iyong guro? Tanong ng babae. Sobrang ingay ko daw po kasi sa klase at nahuli po ako na nangungopya ng sagot sa aking katabi. Nay, pasensya na po talaga kayo. Malungkot na sagot ni Melissa. Ngunit hindi naman nagalit si Aling Cora sa kanyang anak. Bagkus ay pinagsabihan niya ito ng maayos. Hindi ako magagalit sa iyo, Melissa. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo na dapat ay nag-aaral ka ng mabuti. Wala kang matututunan kung palagi ka nangungopya na lamang. Mas may pagmamalaki mo ang iyong sarili sa ibang mga tao kung nagsisikap ka sa sarili mo. At higit sa lahat ay hindi ka mahihirapan kapag nakatapos ka na sa iyong pag-aaral. Pangaral ni Aling Cora. Pagkatapos noon ay niyakap ng babae ang kanyang dalawang anak para iparamdam sa mga ito ang kanyang pagmamahal. Lahat talaga ay handang gawin ni Aling Cora upang maturuan ng magandang asal ang mga ito. Lumipas ang mahabang panahon ay malapit na makatapos sa kolehiyo si Jomar. Si Melissa naman ay makakatapos na rin sa susunod na taon. Mas lalo niya pang sinipagan ang pagdiskarte ng pera dahil malaki ang kanyang babayaran sa graduation ng kanyang panganay na anak. Kung minsan ay hindi na kumakain si Aling Cora ng hapunan, pero alam niya sa kanyang sarili na isang araw ay magbubunga rin ang kanyang mga paghihirap. Lumipas pa ang isang taon ay nakatapos na rin si Melissa sa kolehiyo at talagang hindi akalain ng isang ina na magagawa niyang mag-isa ang lahat ng ito. Sa wakas ay makakapagpahinga na siya dahil nakatapos na ang mga ito sa kanilang pag-aaral. Masayang masaya din si Aling Cora dahil may mga trabaho na ang mga ito. Lumipas ang 2 buwan ay naging maayos naman sila sa kanilang pagpepera. Ngunit ang kanyang napapansin ay nawawala na ng oras sa kanya si Jomar at Melissa. Parang mas masarap pa sa pakiramdam noong kasama ko pa ang aking mga anak. Kahit mahirap ang dumiskarte ng pera, ay kasama ko naman sila. Malungkot na sabi ni Aling Cora sa kanyang sarili. Lumipas pa ang mga buwan ay hindi na nagpapadala ng pera si Jomar sa kanyang nanay. Tanging si Melissa lamang ang nagpapadala sa kanya ng pera. Pero hindi naman ito malaking halaga. Simple lamang kasi ang trabaho na napasukan ng dalaga. Ngunit si Jomar ay maganda ang trabaho, ngunit ito ang hindi nagpapadala. Isang araw ay tumawag si Aling Cora sa kanyang bunsong anak na si Melissa. Anak, may balita ka ba sa kuya mo? Hindi ko na kasi siya nakakausap. Hindi naman importante sa akin kung hindi siya magpapadala ng pera. Ang gusto ko lang naman ay ang palagi siyang makamusta. Halos 1 buwan na kasi siyang hindi tumatawag sa akin. Tanong ni Aling Cora. Maayos naman po si kuya at sa totoo lang po ay napromote pa po siya sa kanyang trabaho. Hindi niya po pala sinabi sa inyo ang tungkol sa bagay na ito. Sagot ni Melissa. Lumipas ang 1 taon ay isang masamang balita ang nabalita ni Jomar mula sa kanilang kapitbahay. Sinabi nito na may malubhang karamdaman daw si Aling Cora. Hindi daw naman nila ito matulungan dahil kahit daw sila ay walang pera para ipagamot ang matanda. Nang dahil doon ay agad tinawagan ni Jomar ang kanyang bunsong kapatid para ipaalam dito ang nangyari sa kanilang ina. Melissa, may sakit daw si nanay at kailangan daw niya ng makakasama. Wala rin daw itong pera para magpagamot sa ospital. Sabi ni Jomar sa kanyang kapatid. Nakakaawa naman si nanay. Tara,
umuwi muna tayo sa bahay para alagaan siya. Sagot ni Melissa. Naku, hindi ako pwedeng lumiban sa aking trabaho. Ikaw na lamang muna ang umuwi at bibigyan na lamang kita ng pera. Sagot ni Jomar. Talagang dismayado ang dalaga sa kanyang kuya. Malubha na nga ang karamdaman ng kanilang nanay, pero bakit parang mas iniisip pa nito ang kanyang trabaho? Sige, ngayong araw din na ito ay uuwi na ako. Hindi ko kayang tiisin na makita si nanay na nahihirapan. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung may mangyaring hindi maganda sa kanya. Malungkot na sagot ni Melissa. Ilang oras ang lumipas ay nakauwi na ang dalaga sa kanilang bahay at nakita niya si Aling Cora na nakahiga sa kama. Melissa, patawarin mo ko kung naistorbo kita sa iyong trabaho. Hindi na ako makatayo kaya humingi na lamang ako ng tulong sa ating mga kapitbahay. Malungkot na sabi ng matanda. Huwag na po kayong mag-alala, Nay. Nandito na po ako sa inyong tabi para alagaan kayo. Ako na po ang bahala sa lahat ng gawaing bahay. Sagot ng dalaga. Sa una ay naging mahirap para kay Melissa ang gawin ng bagay na ito. Alam niya sa kanyang sarili na hindi na siya muling makakabalik sa kanyang trabaho dahil kailangan talaga ni Aling Cora ng kanyang pag-aalaga. Kinabukasan ay tinanong siya ng kanyang ina kung papasok ba siya sa kanyang trabaho. Melissa, hindi ka ba aalis ngayong araw para pumasok sa iyong trabaho? Kailangan mong kumita ng pera para sa iyong sarili. Iwanan mo na lamang ako ng pagkain na kaya kong abutin at ako na ang bahala sa aking sarili. Nanghihinang sabi ng matanda. Ngunit ang hindi alam ni Aling Cora ay napagdesisyonan na ng kanyang bunsong anak na umalis sa trabaho. Ang gusto ng dalaga ay ang alagaan na lamang ang kanyang ina kahit hindi maging maganda ang kanyang kinabukasan. Nag-resign na po ako sa aking trabaho. Hindi ko naman po kaya na makita kayong nahihirapan. Higit sa lahat ay kailangan niyo po ng pag-aalaga, sagot ni Melissa. Pero anak, hindi mo ba iniisip ang iyong sarili? Tanong ni Aling Cora. Saglit ay ngumiti ang dalaga, sabay niyakap nito ang kanyang ina. Ayaw nitong maramdaman ng matanda na siya ay nag-iisa matapos sila nitong pagsikapang patapusin sa pag-aaral. Nay, noong bata pa lamang po kami ay kayo po ang nagtiis ng hirap. Hayaan niyo po na ako naman ang mag-alaga sa inyo. Nakangiting sagot ni Melissa. Talagang nagkaroon ng tampo ang dalaga sa kanyang kuya. Nagpapadala naman ito ng pera, ngunit kahit na isang beses ay hindi umuwi sa kanila. Isang araw ay tumawag si Jomar sa kanila. Kumusta na si nanay? Okay na ba siya? Tanong ni Jomar. Hindi pa rin siya nakakatayo. Kuya, kailan ka ba uuwi dito? Gusto ko na rin makita ni nanay. Hindi mo ba naiisip na baka isang araw ay mabawian siya ng buhay? Inis na tanong ni Melissa. Pasensya ka na talaga. Ikaw na muna ang bahala dyan. Huwag mo naman akong pagtaasan ng boses. Dahil palagi naman ako nagpapadala ng pera. May sarili din naman akong buhay, kaya bakit ako magpapakahirap sa pag-aalaga sa kanya? Sagot ni Jomar sa kanyang kapatid. Nang dahil doon ay talagang nagtitiis ng hirap si Melissa sa pag-aalaga sa kanyang ina. Pero wala naman siyang pinagsisisihan na pinili niya ang ganitong klase ng buhay. Nanatiling mahirap si Melissa at si Jomar naman ay patuloy na umaasenso sa kanyang buhay. Palaging nagpapasarap at kung ano-anong bagay ang nabibili sa kanyang sarili. Isang araw ay may hindi magandang nangyari sa binata at nagdahilan ito ng pagkatanggal niya sa trabaho. May mga kailangan pa itong bayaran dahil kumuha ito ng hulugang kotse at bahay. Melissa, baka naman may pera ka pa dyan. Natanggal ako sa trabaho at may kailangan akong mga bayaran. Tanong ni Jomar sa kanyang kapatid. Wala kasi talagang kahit na anong bagay ang natira sa binata. Wala naman kasi itong naipundar sa kanyang sarili dahil inuubos nito ang pera sa mga walang kwentang bagay. Naku kuya, wala akong pera at alam mo naman na wala rin akong trabaho. Pasensya ka na talaga, sagot ni Melissa. Kinabukasan ay umuwi si Jomar sa kanilang bahay. Talagang nanlalambot ito nang dahil sa nangyari sa kanya. Ngunit maya-maya lamang ay nagulat ang magkapatid nang biglang tumayo si Aling Cora
sa kanyang hinihigaan. Mga anak, huwag kayong mag-alala. Mga pagsubok lamang ang mga bagay na yan. Mag-isa lang ako nagtatrabaho dati, pero napagtapos ko kayo sa pag-aaral. Pero ngayon ay 3 na tayo na pwedeng magtulungan. Hayaan mo, Jomar, at muli tayong makakaahon sa ating kahirapan. Nakangiting sabi ni Aling Cora. Hindi naman malaman ng magkapatid kung ano ang tunay na nangyayari. Para bang bigla itong gumaling sa isang matinding karamdaman. Nay, ano po ang nangyayari? Bakit po bigla kayong nakatayo? Nagtatakang tanong ni Melissa. Mga anak, patawarin niyo ako sa aking nagawa. Sa totoo lang, ay nagpapanggap lamang ako na may sakit. Gusto ko lang kayong makasama dahil ang pakiramdam ko sa aking sarili ay nakalimutan niyo na ako. Paliwanag ng matanda. Nagulat din naman si Aling Cora sa sagot ng kanyang panganay na anak. Bigla itong umiyak sa kanyang harapan at nagsisisi sa kanyang mga nagawa. Nay, patawarin niyo po ako. Kailangan ko lang ng tulong, kaya ako umuwi. Pero hindi ako umuwi dito noong may pera pa ako. Umiiyak na sabi ni Jomar. Maya-maya lamang ay biglang may kinuha si Aling Cora. Isa itong malaking alkansya na matagal na niyang itinatago. Inutusan ng matanda si Jomar na buksan ito upang magamit nila ang pera. Simula bata pa lamang pala sila ay iniipon na ito ni Aling Cora para kung sakaling kapusin sila sa kanilang buhay ay may madudukot sila. Saglit ay binilang ito ng magkapatid at talagang malaking halaga ang naipon ng kanilang nanay. Ang 50,000 piso ay sapat na para makapagpatayo ng isang simpleng negosyo at ito ang gusto ni Aling Cora na paggastusan nila ng pera. Muli ay nakaramdam si Jomar ng pagsisisi sa kanyang sarili nang dahil sa kanyang nagawa. Pasensya na po talaga kayo, Nay, nang dahil sa ipinakita kong ugali sa inyo. Naging mukhang pera ako na halos kalimutan na ang sarili kong pamilya. Umiiyak na sabi ni Jomar. Lumipas ang 2 araw ay nakapagpatayo sila ng isang maliit na sari-sari store. Nang dahil doon ay muli silang kumita ng pera at talagang tinitipid nila ito para mapalaki pa ang kanilang negosyo. Lumipas pa ang mga buwan ay naging maunlad sila. Nag-isip pa sila ng ibang pagkakakitaan at nang dahil sa pagtutulungan ay nagtagumpay sila sa kanilang buhay. Talagang iba kung magmahal ang isang ina dahil handa nitong gawin ang lahat ng bagay para sa kanyang mga anak. Simula noon ay naging masaya sila sa kanilang buhay. Nalaman nila na mas masarap pala sa pakiramdam kapag kasama mo ang iyong pamilya kaysa sa nagpapakalayo-layo ka para lamang kumita ng pera. Lumipas pa ang mga taon ay nagtagumpay sila sa kanilang negosyo at mas malaki na ang kanilang kinikitang pera kung ikukumpara mo sa dati nilang mga trabaho. Hindi maaalis sa kanilang isipan na kahit may sarili na silang buhay ay sila pa rin ang nasa isip ng kanilang nanay. Jomar, Melissa, maraming salamat pala sa inyo dahil tinupad nyo ang aking mga pangarap na magkaroon kayo ng maganda at masayang buhay. Tandaan nyo na kahit anong mangyari ay hindi ko kayo pababayaan. Nakangiting sabi ni Aling Cora. Kami rin po, Nay. Simula ngayon ay hindi na po namin kayo pababayaan. Maraming salamat po sa isang aral na hindi namin malilimutan. Nakangiting sagot ni Jomar. Masaya silang nagtutulong-tulong sa kanilang mga negosyo at naging masaya sila dahil palagi silang magkakasama. Sa buhay natin ay dapat nating pahalagahan ang ating mga magulang habang sila ay nabubuhay pa. Hindi natin masasabi kung hanggang saan ang buhay ng isang tao, kaya hanggat kaya nating iparamdam sa kanila ang ating pagmamahal, ay iparamdam na natin ito sa kanila. Huwag nating kalilimutan kung saan tayo nagmula at huwag nating kalilimutan kung sino ang mga tao na nagdahilan kung bakit tayo nandito. Palagi nating pasalamatan ng Diyos sa mga bagay na ibinibigay niya sa atin at bigyan ng halaga ang bawat oras na kasama pa natin ang ating mga mahal sa buhay. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment po sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe.
and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.